Nila'y nagpapatikas mula noon hanggang ngayon. Babae, tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tara, sama na! Mga latest sa larangan ng transportasyon mula sa Department of Transportation. Sakay na! Magandang hapon, Pilipinas! Oras natin, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Narito na naman po ang Sakay Na, itong programang hatid sa inyo ng Department of Transportation. Kami ang inyong makakasama hanggang alas 4 ng hapon. Ako po si Marilyn Montaño mula sa Communications and Commuter Affairs Office ng DOTR. At magandang hapon, makakasama po ni Marilyn. Ako po si Robert De Roque mula rin po sa Department of Transportation. ayan,
Doon po sa mga tagapakinig natin na pwede po kayong magbigay ng komento, suggestion, tanong para po sa ating panauhin ngayong araw. Diyan lamang po sa DOTR Facebook page at sa Radyo Pilipinas page. Ayan, dahil ngayon ay talagang matindi na yung init, kaya painit na rin ang ating mga diskusyon, di ba Robert? At mapalad tayo na meron tayong isang espesyal na panauhin, kagalang-galang. Ito, bigyan natin sila ng konting background. Ang ating panauhin ngayon ay isang trained na nurse. Siya po ay naging miyembro ng Philippine Military Academy Bigkis, lahi class of 1990, kung saan siya nagtapos bilang magna cum laude. Nice. Yan. Ito po ang kasama po ang ating panauhin sa mga nakarecover ng bilyong pisong halaga ng pondo na matagumpay na inimbestigahan po ng PNP. At winalis daw niya yung mahigit na 2,000 mga peking PNP pensioners habang siya ay director ng PNP Retirement and Benefits Administration Service, at siya po ay dating kasapi rin ng Special Action Force at iba pang elite police force at naging hepe ng CIDG Region 4A. So, hindi na natin patagalin. Tama, atin po kasama ngayong hapon ang Administrator ng Office for Transportation Security, USEC, Arthur Bisnar. Magandang hapon, USEC. Magandang hapon, Ms. Marilyn, Robert. Magandang hapon po. Thank you for, salamat for having me in your program. Welcome po sa programang Sakay Na. Man of the hour si... I know. Sabi mo kanina, ang init ng panahon, ang init ng diskusyon, pero ang upuan ni Yusek hindi pa nag-iinit ay ang dami nang nangyari sa OTS ito mga nakarang araw. Daw siya. So, simulan na natin. Ang mga tanong natin, marami itong mga tatanong natin kay Yusek. I'm sure hinihintay ng mga viewers, pero ibitin natin ng konti, no? Itanong muna natin, syempre, bago si Yusek sa OTS, no? Ano ba ang marching order sa inyo, Yusek, ni Secretary Vince Dizon pag upo ninyo na bilang administrator ng OTS? Ang nasabi ng butihing kalihim si Sec Vince bago ako umupo ay una magkaroon ng yung continuity is key daw. Ibig sabihin we don't have to reinvent everything, pero we have to improvise and make sure na ano siya, evolving siya, dynamic siya, pero dapat siya ma-develop pa as we go along. Another na sinabi ni Secretary sa akin is we have to hit the ground running. Sabihin, hindi natin kailangan ng masyadong matagal na panahon para once you assume kailangan tuloy-tuloy ka agad. You have to hit the ground running. And indeed, di ba? With what happened, talagang I really hit the ground running. Another na sinabi niya is yung mag-develop ng short, medium, long-term solutions sa mga bawat concerns and problems na makikita natin and idudulog sa atin within our office. Ang pangapat is yung inuulit niya, hindi pwede ang pwede na. Iyon. Tama. We have to go beyond yung And lastly, yun nga, huwag natin nabusuhin yung authority na ibinigay sa atin. So yun yung mga bilin ni Secretary, and when I assumed office last Friday, yun rin po ang sinabi ko sa mga key officers at personnel ng OTS. Sabi nga commuter muna. Yan ang malinaw na direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Department of Transportation. At syempre sa pamunuan ni Secretary Vince Dizon, talaga namang ina-actionan niya muna agad-agad yung mga concerns, yung mga basic services na ma-appreciate agad ng ating mga pasahero. Kaya nga nung nagkaroon ng issue dyan ng OTS sa NAIA, talaga namang nagdesisyon din agad ang ating kalihim. Ano yung sunod nating tanong? Gusto ko rin malaman kasi kung kakaupo lang ni Yusek, kamustahin muna natin. How was your first few days, first few weeks bilang administrator, Yusek? Very hectic. And talaga, I never had the chance na mag-settle. I never really had the chance na yung mag-settle down. Hindi ako halos makaupo sa office because I have to
yun, kailangan kong asikasuhin yung mga dapat i-prioritize. Especially yung asikaso dun sa nangyari nga sa NAIA March 6. Siguro bago mag-break, bigyan natin ng update sa USEC, no? Kasi lahat laman ng balita, yung nangyari sa NAIA Terminal 3 nitong nakarang linggo, kung saan may 2 pasaherong nagreklamo dahil hinabol sila ng ilang OTS personnel sa boarding gate para i-check yung mga bag nila dahil hinihinalang may lamang casing, no? Basyo ng bala. Ano bang update dito, USEC? Ongoing yung investigation. Tuloy-tuloy sila. Pero the moment na nag-announce si Secretary ng termination, nirelieve na po natin agad from their post yung buong team. Actually, yung buong team, not just the 3 who were seen in the video. So ilan po yun, Yusek? Yung 5 sila. Pero ang ano natin is to determine ano rin yung liability ng ibang team members. So yun po ang ano natin. So ongoing po yung investigation. Contractual yung yung mga concerned, yung mga personnel natin. So they are covered by civil service law and yung regulation. So we have to go through the process. Yung 3, na labas naman na sa media na sila mismo yung humabol dun sa pasahero. Sila yung security screening officers talaga. Sino yung 2 USEC na kasama sa team? Supervisor ba ito? Yung isa yung supervisor, tapos yung x-ray operator. Okay. So 5 sila. Hindi pa naman sila dismissed from service? Hindi pa. Tama, Yusek, hindi pa sila. Hindi pa kasi yun nga sabi namin ni Secretary, wag natin pangunahan yung investigation. Let it kung saan tayo dalhin ng ebidensya, doon tayo. But Secretary Vince Dizon have assured na ito yung action agad siya at with the help of with the support of USEC Bisnar, talaga namang ito yung response agad ng department na dapat yung welfare ng pasahero, in this case nga sila Ma'am Ruth at yung kanya anak na si Kai, dahil valid naman yung kanilang mga naging concerns at yung mga reklamo. So yun talaga yung naging aksyon ng ating kagawaran. At sabi nga, commuter, pasahero muna, yung mga basic na needs nila ang dapat i-provide natin sa kanila. At maganda ang naging, sabi mo sir, maganda na ano ko yung sinabi mo kanina na yung birth pains nito, ito yung mga initial birth pains, pero naging maganda, depende yan sabi mo kung sa tingin mo, sa pagtingin, di ba? Sa'yo naging challenge and naging parang ito'y isang naging maganda na may ganitong opportunity. Sige nga po, Yusek. Well, it's the way you look at things. Ang sa akin is an opportunity, di ba? Una, opportunity to correct. Una, kasi naniniwala ako na hindi lang si Ma'am Ruth at saka si Kai ang naging biktima ng ganitong pakikitungo ng ating mga kasama sa OTS. Meron pang marami dyan na hindi lang sila nagpo-post. Hindi na nagreklamo. Pero tinitiis lang nila. Pero I'm sure na meron pang iba. So kahapon nga, pag meron akong pagkakataon, hindi lang kay Ma'am Ruth at saka kay Kai ako naghingi ng dispensa on behalf of OTS. Even dun sa mga silent majority, the many silent victims na kasi hindi lang sila nagrereklamo kaya hindi natin sila kilala. Ayan. At mamaya sa ating pagbabalik kay Yusek at Robert, babanggitin natin yung mga hotlines natin na kung saan pwede silang mag-report at magbigay ng mga messages, lalo na dyan sa airport natin at sa iba pang transport systems. Pero ngayon ay 3:17 na po ng hapon. Kailangan lamang nating mag-break saglit lamang po para bigyan daan ang mga accomplishments ng administrasyon ni President Marcos.
Saka na sa pinakamasayang book event ng taon, ang Philippine Book Festival. Philippine Book Festival. Mula March 13 hanggang 16. May meet and greet sa authors at creators, book launches at book signings, libreng art at writing workshops. Bukod pa sa maraming discounted books. Isama na ang buong pamilya at barkada para sa masayang book experience sa Mega Trade Hall SM Mega Mall mula 10 a.m. hanggang 8 p.m. Free entrance para sa lahat. Magkita-kita po tayo sa Philippine Book Festival mula March 13 hanggang 16 sa SM Mega Trade Hall, Mandaluyong City. Ang Philippine Book Festival ay isa sa mga pangunahing inisyatibo ng National Book Development Board or NBDB sa pangunguna ni Executive Director Charis Aquino Tugade na naglalayong itaguyod ang book publishing industry sa bansa at palakasin ang kultura ng pagbabasa at authorship ng mga Pilipino. Philippine Book Festival, ang Presidential Broadcast Service radio stations, 738 Radio Pilipinas, Radio Publico, 918 Sports Radio, 1278 Radio Magazine, Radio Pilipinas World Service, 87.5 Republika ni Juan at 104.3 The Capital, ang official media partners ng Philippine Book Festival 2025. Matagumpay na nilagdaan ng Pilipinas sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Amerika ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. We reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. Sa tulong ng GSOMIA, mapaiigting pa ang palitan ng classified at real-time na impormasyon tungo sa mas matatag na rehiyon. Ang Lab for All ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Lisa Araneta Marcos ay nagbibigay ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan. Kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa. As part of our nationwide internet infrastructure development, Phase 1 of the National Fiber Backbone has been completed and operationalized. Phase 2 and 3 have already begun early this year and shall be completed by 2026. This fiber backbone will give us sufficient capacity in terms of bandwidth. Bukod sa target na free Wi-Fi for 40 million Filipinos by 2028, na patuloy na tataas ang broadband ranking ng Pilipinas sa mundo. Sa broadband ng masa, may pag-asa. Malaki ang pasasalamat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa nagkakaisa nilang layunin na isulong ang eco-zones na panghikayat sa strategic industries at productivity-enhancing investments sa labas ng metropolitan areas. At para pasiglahin lalo ang ekonomiya sa iba't ibang rehiyon sa bansa, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang planong pag-aproba sa 30 new eco-zones ngayong 2025. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Ayon nga sa pag-aaral ng PSA, although they started with only with yung top 10 richest areas, cities, municipalities outside of Metro Manila, doon sa top 10 na pinakita nila, yung 1 to 9 LGUs are all hosting economic zones. We can see a direct correlation. The bigger the number of eco zones being hosted by an LGU, we can see din yung higher level of progress. Ang mga bagong eco zones na ito ay matatagpuan sa Calabarzon, Region 3, Cebu at Mindanao. Libu-libong trabaho ang inaasahang idudulot nito sa lokal na komunidad. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pamamagitan ng 2023 to 2028 National Tourism Development Plan o NTDP, ipinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na gawing Asia's tourism powerhouse ang Pilipinas. I am affirming my commitment to advancing this country's tourism industry. This prioritization goes deeper than merely stimulating economic activities and generating job opportunities. It springs from the genuine love that you, me, and all of us have for the Philippines. Maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sakay na ng Department of Transportation.
And we're back dito sa Sakay Na. Oras natin 3:23 ng hapon. Ako po si Marilyn Montaño kasama si Robert James De Roque mula po sa Communications and Commuter Affairs Office ng DOTR sa pamunuan po ni Secretary Vince Dizon. Panauhin natin dito live sa station ang Administrator po ng OTS, si Undersecretary Arthur Bisnar. Welcome again, sir. At kanina naputol tayo dun sa inyong binabanggit, USEC, na inyong mga priority plans, projects for OTS. No, yung kung ano yung tingin ko dito sa nangyari. Ito nga yung aside from the investigation, ito yung opportunity, sabi nga ng ating ni Secretary Vince, na i-review natin at pag-aralang mabuti yung mga systems and processes within OTS. So ano siya, naging opportunity siya, nag-open rin siya ng opportunities para sa atin. Kasi ang nangyari dun sa kaso na Miss Ruth sa NAIA, after nung dumaan sa x-ray nung bag nila, wala namang na-flag masyado. May konting na flag, no? May lags yata. So, nagkaroon ng liquid? Hindi ko sure kung ano yung na-flag dun sa bag ni Miss Kai. Pero na manual inspection na siya. Nag-manual inspection sila. And then they let them go. Yes. Diba? Okay na, mag-boarding gate na kayo. Correct. Kaya yung nagkamali sa proseso ay may lumabas ulit sa scans na, ay teka lang, parang may ano dito, may prohibited items. So, ang ginawa ng tatlong personnel, hinabol nila sa boarding gate. Pagdating sa boarding gate, hindi naman nila sure kung sino doon yung tama, Yusek? Correct. Hindi nila sure kung sino doon talaga yung may-ari ng bag. So, yung isang grupo doon, tinignan nila, pwede ba namin i-check yung bag nyo? Baka sa inyo to. So, doon nanggaling yung lapse, no, Yusek? The moment na lumabas sila doon sa security checkpoint ng may problema na. May problema na siya. Although maganda yung intention nila na hanapin kung sino bang pasahero at anong bagahe yung nakita sa monitor. Ano siya may delayed ang pagka-detect sa monitor. So, maganda yung intention, pero yung what they did thereafter, yun ang nagkaroon tayo ng problema. Isa yun sa lapses. And then, the way they approached the passenger, I think, was also a problem, no, Yusek? Kasi parang... yung pagka-approach sa pasahero, tapos nagkataon boarding na sila and then pinipilit kung pwede bang tingnan ulit sa x-ray. Siyempre ang iniisip ng pasahero, baka maiwan akong eroplano. Maiwan ako. So yun, tapos may instances nag-smirk pa, nagingisi, yung siyempre tumatawa, kung anong reason we'll find out in the investigation. So, yun yung mga small things na i-correct dapat. i-correct. And malinaw yun, Yusek, doon sa press con, sinabi mo na bawal na yon immediately, na hindi dapat professional kasi ang dating mo. And speaking of, kasi hindi naman madaling desisyon ang pagtanggal sa pwesto ng isang tauhan, hindi po ba, Yusek? Kahit naman saan sigurong organisasyon, pag nag-alis ka ng tauhan mo, medyo may kabigatan rin. So, medyo masasabi nating hindi ganun kataas ang moral ng ating mga tauhan sa OTS. So ito susundot ko lang kasi yung ating viewer, sabi ni JV Tumanot, ano po kaya ang kanyang naisip na paraan, kayo po, Yusek, na para may angat muli yung moral at dignidad na nitong yung mga matitino, kasi for fairness din naman, meron po talaga tayong matitinong OTS employee. Marami na ho tayong mga na-feature, yung mga nagsusoli, yung mga naiwang pera, yung mga valuable. At yun ang dapat siguro iangat natin. Paano natin yun kumbaga na-overlook sila. So, paano natin gagawin yun, Yusek? Ano yung mga gagawin natin para naman may ingat din yung mga matitino naman at mahawa niya na lahat ng mga personnel niyo po sa OTS. Immediately after nung press con last Monday dito sa Columbia with the secretary, pagbalik ng office, kinausap ko yung mga terminal chiefs natin sa lahat ng airports nationwide. So, in-emphasize ko sa kanila, in-highlight ko yung nangyari at yung mga naging yung mga desisyon na orders and directives galing kay secretary. So, pinaintindi ko sa kanila yun. And on the other hand, inassure ko yung ating mga terminal chiefs, mga tao on the ground, na
pag ikaw ay gumagawa ng tama, may tama kang kaisipan, tamang kaugalian, tamang pagganap sa iyong tungkulin, I assure you na lahat ng suporta na pwedeng gawin ng leadership, hindi lang ng OTS, even ng ating departamento, ina-assure namin na susuportahan namin. What form? Siyempre marami, yung recognition, yung pagbigay ng siguro mga certificates and medals, yung sa promotion system, ayusin natin, yung pag-hire ng additional personnel para yung kasi galing nga kaming Iloilo, Bohol at saka Cebu ni nila secretary ng last Saturday weekend. Inspection, and kinakausap ko yung mga OTS personnel. Meron nga tayo doon sa Iloilo. Magre-retire this June SG4 siya Sa airport personnel, sa airport. OTS personnel. SG4. Magre-retire siya na SG4. Salary grade 4. Magre-retire siya after 30 plus years in the service, na yun ang niya, salary grade niya. Hindi na siya na-promote. Why? Kasi permanent siya dun Ayaw niyang magpa-promote to SG8 and SG11 na contractual. Yun ang reasoning nila. Kasi kung sa bagay. Parang nandun yung naging dedication na rin nila doon sa kanilang position, sa kanilang trabaho mismo doon sa airport. So talagang tumagal na sila doon at yun nga, yung commitment, di ba, sa ating mga pasahero. So ito yung mga dapat rin nating sabi nga natin, mga simple accomplishments, mga small things na dapat rin natin wag nating i-overlook at dapat rin nating ipaalam sa publiko. Na hindi natin pwedeng pabayaan yung ating mga personnel na magsaserve faithfully for 30 plus years, na ang salary grade niya ay salary grade 4. There should be, dapat magkaroon ng promotion system. Movement, yes. Para ang tao natin, sinabi ko to sa mga terminal chiefs, tayo bilang ordinaryong mortal na tao, ang natin sa buhay yung hope. You have to have hope sa pang-araw-araw, kasi otherwise pag wala ka nang inaasahan na mabuti sa mga susunod na araw o susunod na panahon, then you're living for nothing. Ganun. Pero we acknowledge ito, yung mga loyal nating mga tauhan dyan sa OTS na talaga namang yung dedikasyon. So, we recognize them and we acknowledge them. At yung iba pang mga plano ni Yusek Bisnar sa OTS dyan sa pagpapaunlad ng kanilang mga tauhan at pagpapaunlad ng ahensya, yan ay ating babalikan pagkatapos ng break natin. At yung iba pa, ito alamin natin, kailangan nating ulit-ulitin sa ating mga publiko. Ano ba kasi mga wag nyo nang dapat dalhin? Para iwas abala na rin sa biyahe, di ba? Yung mga prohibited items para hindi na kayo maabala nga, magka-aberya at magkaroon ng issue. Pero at ano bang gagawin pag nahulihan ka ng prohibited item? Ano bang protocol, no? Para alam nyo rin ng mga karapatan at protection din ng pasahero. Tumutok lamang kayo dahil magbabalik pa po ang Sakay Na. Handog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bago at modernong sasakyan sa Subic Bay Metropolitan Authority na handang umagapay sa mga mamamayang Pilipino. Sa halagang 73.5 million pesos ay nakamit ng SBMA ang 44 na bagong sasakyan upang mas maging epektibo ang pagseserbisyo at ligtas ang komunidad ng Subic Bay. Sa ngayon, ang ginagawa lang natin, tiyakin lang natin na safe ang ating mga sasakyan, na hindi malalagay sa alanganin ang mga pasahero at mga commuter. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Dahil sa mga bagong kalsada, ang mga likas na yaman ng mga lalawigan ay madali nang mapupuntahan. Dahil sa Tourism Road Infrastructure Program o TRIP ng Marcos Jr. Administration at ng Department of Tourism sa pakikipagtulungan ng Department of Public Works and Highways, mas madali nang mararating ang mga tourist destination gaya ng 100 Islands, mga dalampasigan at waterfalls sa Pangasinan, ang tinaguriang Land of Beauty and Promise. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Sa gitna ng mga pandaigdigang hamon, tumitindig ang Pilipinas bilang simbolo ng malasakit. Kinikilala ang Philippine Emergency Medical Assistance Teams o PEMAT sa kahusayan at kahandaan sa pagtugon sa mga kalamidad. Ang PEMAT ay laging handang maglingkod dahil bawat buhay ay mahalaga. Sa kabila ng tumataas sa tensyon sa West Philippine Sea, naisagawa pa rin ang mga regular na rotation and resupply o remission ng Armed Forces of the Philippines. We are in the business of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Parte din ito ang pagpapakitang halaga ng administrasyon sa pangunahing pamumuhay ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Katuwang naman dito ang BIFAR at PCG. Alam mo ba na ang Pilipinas ay mayroong 654 kilometers na protected bike lanes? At layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOTR na gawing 2,400 kilometers ito bago mag-2028. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. Physical connectivity infrastructure such as roads and bridges, seaports, airports, mass transport account for 83% of this program. Asahan ang malalaking pagbabago sa sektor ng transportasyon sa bansa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Tara, sama na, sakay na! Hatid sa inyo ng Department of Transportation dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 73. At nagbabalik ang sakay na hatid ng Department of Transportation sa pamunuan ni Secretary Vince Dizon. Kasama natin ang administrator ng OTS. Kanina nabitin tayo doon sa ating talakayan, Robert, na ipaalam sa ating sa publiko ano ba yung mga prohibited items. So kailangan nating kasi kahit matagal ka nang bumabiyahe, minsan nakakalimutan mo pa rin di ba? Bawal pala ito. Ang short ko lang talagang bawal yung tubig. Di ba? Kasi pinapaubos sa akin or pinapatapon before ka pumasok ng security check. 100 ml. Sige nga po, Yusek, i-review. Ipaalam nga po natin uli sa ating publiko. Ano ba yung mga prohibited items sa airport? Actually, merong listahan sa website ng OTS. At saka sa FB page, i-repost na lang natin. Yung usual na na lahat ng mga prohibited items nandun siya. Pero ang mga usual na nakikita is liquid more than 100 ml. Pati yung aerosol, yan. Tapos ito nga, yung shells, ammo, ammunition, minsan may mga pocket knife or Swiss knife, may stun guns na nakikita. All these items prohibited siya. At wag nyo nang kung yun nga may kompletong list sa website po ng OTS, pero ikaw sa pasahero, alamin mo na bago ka bumiyahe para hindi ka na rin maabala kasi yung tubig madaling i-dispose, di ba? Wala namang kaso doon pagdating pero sa like yung iba, yung mga anting-anting niya, may mga dahilan dyan yung na ito talagang kailangan ko. Anong protocol doon, Yusek Bisnar, pag sa x-ray may na-detect yung machine ng mga ganong prohibited items? Yung pasahero, ano bang mga susunod na steps? Pag na-detect ng X-ray operator natin na merong prohibited item doon sa yung sa baggage na dala ng hand carry baggage ng ating pasahero, then ipa-plug niya yun. And then meron tayong inspectors na siya namang in front of the passenger. Na yung passenger naman is actually allowed to even take a video. Naka-video rin siya. Or documentation every time nag-manual, usually binibideo siya. And later on, dahil may body-worn camera naman. So, covered rin ng CCTV. Tapos, meron tayong SOP na naka-gloves yung
mag-inspect. So, manual inspection siya. So, lahat po nung gamit ilalabas doon sa kanyang bag. As much as possible kasi sa x-ray pa lang may idea kita ka mo na kung saan mo makikita. Okay. And then from there, pag na-confirm na, then we turn it over to the proper agency. Opo. Kunyari, drugs ang nakita, then we call PDEA. Kung pera yung nakita, excess than what is allowed, then we call customs. Kung ano naman, mga dangerous items, yan. Kung yung anting-anting ko, sir, dinala ko doon. Mga anting-anting mo, Robert. We turn it over to the Aviation Security Group of PNP naman. And yung final disposition, actually, doon na sa enforcing authority na. So hindi na doon, wala na doong action ang OTS once may turn over na yun doon sa mga agencies na yun. Ano siya, yung role niya stops there after turning over. Sabi nga kanina, yung first layer sila talaga. Dapat ma-detect nila kung ano yung mga bawal and then they turn it over to the appropriate agencies. Gaya nung sabi ni Yusek kanina, pag hindi kasi na-detect yan at hindi na kumpiska, Yusek, di ba? Halimbawa, yung empty shell, yung anting-anting, yun ang ina-avoid natin, Yusek, yung pagdating pa nila sa destination nila. Yes, especially kung babiyahe abroad, yung ating pasahero. Kasi kung hindi man na-detect dito or hindi siya nasita dito, dun sa destination most niya. Most likely sa destination niya, yung exit niya doon. Kasi yung entry niya, malamang walang x-ray. Pero yung exit niya, pabalik dito sa Manila or kung saan man siya pupunta pa, most likely madidetect nung counterpart ng OTS sa security check. Yeah, during the security check. And definitely mas mahirap ang magiging sitwasyon ng ating kababayan o yung pasahero. So again, in good faith naman yung ginawa ng definitely. Yeah, yung ating mga OTS personnel, nagkaroon lang talaga ng mga lapses sa kanilang mga steps na ginawa, yung protocol, yung pag-access nila sa hindi sila dapat mag-access, diba, Yusek? Kasi what's clear kanina, after mong makalabas ng security check at wala nang problema sa hindi ka na tinanong for manual inspection, nilet go ka na, okay ka na, goods ka na, diba, Yusek? Correct. You can go ahead. Hindi ka na pwedeng habulin. Pero may isang interesting na sinabi si Yusek kanina. Pwede mong videohan. Yung habang nag-i-inspect yung manual inspection yung OTS personnel, pwede mong videohan. Kasi dun sa parang may iba na nagbabawal. Bawal videohan, ganyan-ganyan. So let's make this click. Yusek, pwedeng gawin. I think yun ang isa sa sinasabi ni Secretary na comprehensive review at bigyan rin natin ng opportunity yung ating mga pasahero to document what's going on kasi I don't find any reason kung bakit i-disallow siya, gamit niya yun diba? Tsaka protection niya din as a pasahero. And definitely yung I already talked to the Secretary and we will finalize itong plano on how to further protect yung mga passengers natin and to minimize yung temptation sa ating mga personnel rin based sa mga previous na mga nangyari other than tanim bala na yan. So rin natin, Yusek, emphasize natin na wala na yung tanimbala, Yusek, diba? Hindi na yun nag-e-exist. It's not the issue, diba? Yeah, hindi ito issue. Meron lang talaga mga prohibited items na dapat ninyong ma-detect, ma-intercept for the benefit din ng ating passengers. Nothing absolute, I cannot say na 100% wala na yung tanimbala or what. Pero based dun sa mga nakita kong data and then records and especially itong case na to at hand, I can say na I don't think there was an intention na habulin and then lagyan pa ng I don't think masyado na yun, too much na yun to a reach. Pero Yusek, pag halimbawang I'm sure hindi naman to gagawin ng ating mga OTS personnel, pero if that happens, pag may ako pasahero at mina-manual inspection yung bag ko and then I notice something irregular during the inspection, sino ang pwede kong lapitan or tawagan? Kanino ko pwedeng magreklamo?
For one, meron kaming OTS hotline na inactivate namin. Banggitin natin yung sec. Yeah, ang based rin sa ng ating secretary ni Sec Vince, it's 0960-461-6877. Let me repeat, 0960-461-6877. I-mention ko rin yung sa department. Sige po. Sige sir. Opo. At meron rin may po tayo sa counterpart din tayo. Which is 0920-964-3687. Paano po encourage natin, Yusek, ang ating lalo na yung mga pasahero, anything na ma-experience nila sa airport na sa tingin nila kailangan nila iparating sa inyo, sa mga... Minsan kasi iba natatakot May ganon, di ba? Please don't hesitate to contact us and reach out sa amin. Another thing is, yes, sir. Kung on the spot, nakita mo na merong problema, and ang maganda sa ating airport is, maraming agencies involved. Marami kang pwedeng, kung naka-uniform pati sila, iba-ibang uniforms. If nakita mo na may ginawa ang, say, taga-OTS, then pwede mong sa customs personnel. May PNP po tayo doon. May NAIA, NNIC na mga security. Po siya there are so many of them na ready to help. Yeah, ready to help. And I don't think na ito-tolerate ng isa yung kabilang agency or office. It's more likely na hindi. So, malinaw sa ating mga pasahero na if you notice something irregular, you think is irregular, wag mag-atubiling either tumawag dun sa mga hotlines na nabanggit natin kanina or lumapit sa kahit anong uniform personnel ng airport, be it OTS, Customs, Aviation PNP. Security Group, sa PNP. At for sure, tutulungan naman tayo sa ating mga concerns. At yun ang sinasabi rin naman ni Secretary Vince na wag nga kayong matakot kasi itong mga ginagawang inisyatibo ng kagawaran at ng mga attached agency ay para talaga matugunan yung inyong mga kapakanan ng ating mga pasahero. Dahil yun na yung kampanya natin ngayon. Yan na natin yung priority natin ng ating mga passengers, mga commuters. At laging sinasabi ni Secretary Vince din na tayong mga nasa gobyerno, pamahalaan, we are the people's servants and not their lords, no? So we're here to help you, no? Lalo na kung may nanonotice nga kayong hindi maganda sa mga prosesong pinagdadaanan, lalo na bilang pasahero sa airport man yan, sa mga pantalan, sa bus stations, sa mga train stations, lumapit lang po sa mga personnel ng mga terminal na yun and we are very ready to help. Ang bilis naman ng oras natin. Sabi kasi kanina ni Yusek, ako lang kakausapin sa isang oras. Yusek, kukulangin po ang ating oras dahil marami po tayong talagang pwedeng matalakay. Pero kailangan nating mag-break uli, ating huling break for the hour para bigyan daang muli ang mga accomplishments naman po ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Welcome to the new Clark City Airport, the gateway to a new era of travel, business, and opportunity in the Philippines. In terms of infrastructure, we have the Clark International Airport, which is the second gateway here in the island of Luzon, which has won recently numerous awards for being the most efficient, most beautifully designed airport. Ang New Clark City Airport ay isang world-class airport na matatagpuan sa New Clark City. Isang airport na dinisenyo upang mapabilis at mas efficient ang biyahe ng bawat pasahero. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mas matitibay na paaralan na kaya ang bagyo at lindol. Yan ang tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang Safer and Resilient Schools Project, katuwang ang DepEd at DPWH. Sa kanyang buong termino, libu-libong paaralan sa buong bansa ang isa sa ilalim sa rehabilitasyon. Let us be guided by the Build Back Better strategy in recovery, rehabilitation, and in reconstruction. It is about coming together as a community, lifting one another, emerging stronger than before. Sa bagong Pilipinas, pinapalakas ang mga infrastruktura upang makaiwas tayo sa mga sakuna at trahedya. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas,
bawat buhay. Mahalaga, naglunsad ng maraming proyekto sa ilalim ng Infrastructure and Facility Development. Mula 2022 hanggang May 2024, 6,082 na proyekto sa Health Facilities Enhancement Program ang nakumpleto ng kagawaran, 2,899 sa primary care facilities, 631 sa LGU hospitals, 2,203 sa DOH hospitals at 349 sa iba pang healthcare facilities. Naisabatas noong August 2023 ang Regional Specialty Centers Act na nagbigay daan sa pagtatayo ng 27 bagong specialty centers na higit 29% na target sa taong 2024 sa buong Pilipinas. Pinagtibay pa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maritime cooperative activities. Pinalalawak nito ang interoperability ng sandatahang lakas, katuwang ang mga kaalyadong bansa. Very useful talaga in terms of the interoperability so that each Navy knows how the other Navy operates, number one. And secondly, that they learn how to operate together. Sa bagong Pilipinas, naging matagumpay ang isa sa pinakamalaking balikatan exercises noong 2024, salamin sa malayang pagsasanay, alinsunod sa international law. Build Better, More program ng pamahalaang Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada, maging sa sektor ng turismo. Kung nais ninyong magbalik tanaw sa makasaysayang buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, bumisita sa Rizal's Bagong Bayan Lights and Sound Museum na matatagpuan sa Victoria Street, Intramuros Compound. Sa pamamagitan ng mga bagong atraksyon gaya ng museo, inaasahan ang pagtaas ng kamalayan ng mga Pilipino patungkol sa ating pambansang bayani. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sakay na ng Department of Transportation. At nagbabalik po ang sakay na sa aming natitirang ilang minuto. Bigyan natin ng pagkakataon si Yusek Bisnar na banggitin naman yung mga plano pa niya, mga in the coming itong moving forward para sabi natin ayaw na nating maulit yung naging kaso nila Ma'am Ruth at nila Kai. So ito yung mga gustong gawin ni Yusek Bisnar para sa ahensya. Go on po, sir. Hindi ko na masyadong anuin muna to. Yung ang sa akin is i-address ko yung para sa mabubuti namang personal ng OTS. Ako yung tao na napakahigpit doon sa mga ayaw mag-toe ng yung hindi mag-toe the line. Mahigpit po talaga ako. Pero yung higpit na yon para doon sa mga mabubuting kasama natin sa OTS, I assure you na magiging very fair and very supportive ako na administrator sa inyo. Ang sinabi mo kanina, Yusek, kasi pag binigyan mo ng tinaas mo lalo ang dignidad ng inyong mga tauhan, mas lalo silang magbibigay ng magandang serbisyo sa ating mga pasahero, hindi po ba? Yeah, correct. Minsan, it all boils down to economics. Ngayon, kailangan ng magkaroon ng fair na promotion system, mga ganyan, and then yung other means of incentives para all the more na ma-inspire yung tao natin na gumawa ng tama at mag-deliver ng maayos na serbisyo doon sa ating mga commuters. Ayan. So it's a chain reaction sa
na At hindi na dumiskarte ng mali, 'di ba? Kasi pag ikaw ay properly compensated, you are properly recognized sa ginagawa mong trabaho, you will be motivated to do the right thing, 'di ba, Yusek? Indeed. Siyempre, Yusek, kasama rin siguro diyan yung mga ating pagre-retrain sa ating mga tauhan para po agad sila uli yung kanilang mga dapat gawin, hindi po ba, Yusek? Yes, ano naman to, dati na ring plano ng ni former Yusek Aldi Nieves, si Sir Aldi, na magkaroon ng customer care seminars para sa ating mga to. Yung parang sensitivity seminar. Frontliner kasi ang mga OTS personnel Lalo na yung mga nagmamandos dyan sa X-ray. Sa mga X-ray machines. At sa mga airports. Doon sa ating mga nakikinig mula pa kanina, nabanggit na po ni Yusek Bisnar yung kanilang hotline. Kasi sinabi niya, pag may mga irregularidad kayong na-experience dyan po sa airport na involving ang mga OTS personnel, wag ho kayong matakot, wag ho kayong mahiya na i-dokumento. Pwede kayong mag-video, sabi ni Yusek Bisnar. Pero syempre yung sa tamang paraan din po. At iparating nyo po sa mga kinauukulan yung inyong mga reklamo. Ulitin lamang natin yung ating mga hotlines kasi I'm sure baka pupunuin na at marami nang magte-text dyan, Yusek. Yeah. Ang hotline namin is 0960-461-6877. Sa department naman is 0920-964-3687. Yan, naka-display din po ang mga numerong yan sa screen sa mga nakatutok sa ating live stream. So pwede nyo nang ilista, i-save, no, para pag dumaking airport at may nangyaring hindi ayon sa inyong kagustuhan ay maaari pong tumawag. Nasa Facebook din po yan, pwede kayong mag-message sa Facebook page ng OTS at ng Department of Transportation. Siguro isa sa mga huling tanong ko na lang na malapit na ang Holy Week next month, magsisimula na naman yung Semana Santa. And I'm sure maraming babiyahe sa ating mga kababayan pauwi ng probinsya o pauwi ng Pilipinas, and baka mapupuno na naman ang mga airport natin and baka ma-overwhelm, no? Yung mga staff natin doon sa security check, for example. Sapat po ba ang ating manpower complement sa mga airports at least? Sa mga airports is, na-mention ko nga kanina, merong mga airports tayo, outlying airports na yung ano natin is just enough na kulang actually. Pero we assure the general public, traveling public, kasi yung sa amin is to ensure yung security ng ng ating airports, seaports at saka mga bus terminals and railway stations na ma-inspect sila and para masigurado natin na safe ito para sa ating mga kababayan. Siguro magandang impart natin yung sa ang OTS po ay kakampi, kaalyado ng mga pasahero. Hindi po ninyo kami kaaway, di ba, Yusek? Kumbaga ang inyong ahensya ay nandyan lagi, handang tumulong. Indeed. At ang ide-develop natin as we go along sa OTS is yung magkaroon ng unit pride. Yung yung papasok ka at lalabas ka na naka-ID ka ng OTS, na meron kang pride and dignity and pride. Yung magiging proud ka sa sa pagiging OTS personnel mo. Yun ang iyaano natin. So while wini-weed out natin yung mga ayaw sumunod o unprofessional, then yung naman yung the other side, which is the greater majority, i-develop natin yung unit pride para mahalin nila yung trabaho nila and mahalin nila yung OTS. And in that way, makapag-deliver sila ng mas mabuting serbisyo sa ating mga kababayan. And with you at the helm of OTS at syempre sa suporta ni Secretary Vince Dizon, makakaasa po ang ating mga pasahero, mga commuters at ang general public na talaga naman pong serbisyo, ang ating magandang kwalidad na serbisyo ang ating ibibigay. Ayan, patapos na tayo, natitira. Shout out tayo. Yusek, baka may gusto kang batiin. Sa inyong mga So abangan nyo na lang po ang mga susunod na mga gagawin pa ni Yusek Arthur Bisnar dyan sa OTS. Shoutout tayo sa ating mga listeners, Robert. Maraming salamat po sa mga nakinig mula alas 3 ng hapon. Abangan nyo po ulit kami sa Miyerkules. Gusto ko nang batiin yung mga kasama natin, of course, sa Department of Transportation, lalo na sa Communications Unit, yung ating ASEC, Mitch De Vera, and mga kasama natin sa Information Division.
lalo na yung mga nag-work behind the scenes, yung kasama natin dito si Jane and Jessica. And of course, maraming salamat kay Yusek Bisnar, noon napakalayo ng opisina ng OTS at bumiyahe sila sa gitna ng init ng araw para makaabot sa ating programa. Ganun na din yung sa mga Public Affairs Department ng OTS. Maraming salamat po. Thank you again, Yusek Arthur Bisnar. Miss Marlene tsaka Robert, maraming salamat po. And with that, nagtatapos na po ang edisyon ngayon ng Sakay Na. Pero sa susunod na linggo, abangan nyo po uli kami dahil marami pa po kami mga talakayan na ihahatid sa inyo. Ako po si Marilyn Montaño. At ako po si Robert De Roque. Maraming salamat. Magandang hapon. Tara, sama na, sakay na. Hatid sa inyo ng Department